Hanggat may mga tao, may mga serial killer na gumagala. Ilan sa mga pinakatinutukan na kaso ng mga ganitong tao ay sina Jeffrey Dahmer, Ted Bundy at Joseph James DeAngelo o mas kilala bilang Golden State Killer. Pero mayroong 12-12 ng mga kriminal na hindi ganong kilala na kasing lupit, walang puso at nakakabahala rin tulad ng mga lalaking ito. Samahan kami sa video na ito habang tinitingnan namin ang kaso ng 3 serial killer na hindi tinuro sa klase ng kriminolohiya. Si Moss Gibson ay ipinanganak noong bandang 1883 sa Bienville Parish, Louisiana. Kaunti lang ang naitala tungkol sa kanyang kabataan at sa uri ng kanyang unang krimen. Ngunit natukoy na siya ay unang nakulong noong 1904 sa Baton Rouge. 3 taon ang lumipas at gamit ang pangalang Mock Gibson, siya ay nilitis matapos tambangan at barilin ang isang lalaki. Nagpa siyang district attorney na si William Barnett na ipagtanggol si Gibson dahil kilala siyang masipag na manggagawa sa bukid. Sa kabila ng pagsisikap niya, napatunayang nagkasala si Gibson at nakulong sa Louisiana State Penitentiary. Pagkalaya, nagpunta siya sa Florida. Sinabi niya na napasok siya sa krimen matapos mapagbintangan at makulong sa Southern Penitentiary kung saan natutunan niyang maging kriminal dahil sa pakikisalamuha sa mga totoong kriminal. Sa sumunod na dekada, halos crime na lang ang naging laman ng buhay ni Gibson. Nagsagawa siya ng 12-12 ng pagnanakaw at panloloob at ayon sa ilang ulat, umabot pa raw sa daan-daan o libo ang kanyang mga biktima at nakapatay siya ng hanggang 10 tao, bagamat karamihan sa mga ulat ay nagsasabing 7 lang ang kanyang napatay. 2 sa kanyang mga pagnanakaw ay ginawa noong Hunyo ng 1900 at 13 sa Omaha, Nebraska na nauwi sa kanyang pagkakaaresto. Dayunpaman, nakatakas siya kahit may posas pa sa kanyang mga kamay. Nagnakaw pa siya sa isa pang bahay para magkaroon ng pera upang matanggal ang mga iyon. Nang maaresto si Gibson sa pagpatay, tumanggi siya magsalita tungkol sa kanyang mga ginawa sa Florida. Ngunit ibinunyag ng manager ng kumpanya ng langis, si Harris, na nagkaroon sila ng sagupaan kung saan tinangkang patayin siya ni Gibson. Matapos ang sagupaan, binaril ni Gibson si Harris sa ulo at nagkaroon ito ng sugat sa balat. Unang kilalang pagpatay ni Gibson ay nangyari noong bisperas ng Pasko, 1908 sa Addis, Louisiana. Nagtatrabaho noon si Gibson kay J.R. Rivet, isang may-ari ng restaurant na nag-utos sa kanya kumuha ng manok para sa almusal. 25 taong gulang siya noon. Ang isa pang empleyado, si Joe Clark, ay umalis bago si Gibson. Kinabukasan, natagpuan niya si J.R. sa loob ng restaurant na naliligo sa sariling dugo. Pinatay siya sa pamamagitan ng pambubugbog. Kasama ang isa pang lalaki, natuklasan din ni Joe na nabuksan at pinaghalongkat ang baul ni JR na nagpapahiwatig na pagnanakaw ang motibo. 1 linggo matapos ang insidente, noong Enero 1, 1900 isang lalaking nagangalang Brown Roberts ang inaresto kaugnay ng kaso. Bagamat naniniwala ang mga investigador na kasabwat siya, kulang pa rin ang ebidensya para iugnay siya sa krimen. 5 buwan matapos, noong Mayo 27, may galit na grupo ng lalaki na sumugod sa kulungan ni Roberts at tinangkang pilitin siyang umamin pero nabigo. Ayon sa ulat, si Roberts ay hindi na muling nakita o narinig. Pinaniniwalaan ng mga autoridad na si Gibson din ang responsable sa pagpatay kay Susan B. Clark na namatay noong Nobyembre 1, 1911 sa Orange City, Florida. Kung totoo, siya ang ikalawang biktima. Nabuo ang tiyurang ito matapos umami si Gibson na pumatay ng babae sa Orange City noong Nobyembre 1911. Sa parehong panahon, may isa pang babaeng ninakawan sa lungsod, kaya inisip ng ilan na si Gibson din ang may gawa nito. Ang sumunod niyang pinatay ay ang mga Earhart sa Phoenix noong Hunyo 6, 1920. Kapansin-pansin, si Gibson ay naaresto mahigit 1 buwan bago nito matapos siyang mahuling nagpasok ng alak sa bansa.
Nagsilbi siya ng 24 na araw sa kulungan sa Douglas, Arizona at dumating sa Phoenix noong ika-3 o ika-4 ng Hunyo. Ginamit niya ang martilyo para pasukin ang bahay ng Earhart at ang ingay ay gumising sa mag-asawa. Tinangkang labanan ng asawa si Gibson para protektahan ang misis niya, ngunit agad siyang natalo at napatay. Binugbog hanggang mamatay ang kanyang misis, ngunit nabuhay pa siya sandali para gumapang sa asawa bago pumanaw. Nadiskubre ni Jacob Jr. ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at agad tinawagan ang awtoridad. Ayon sa ulat, 2 lalaking sakay ng Ford na may guhit ang tumakas mula sa lugar pero hindi nahuli. Makalipas ang ilang sandali, hindi na sila pinagsuspetsahan dahil sa fingerprint na nagpatunay na isa lang ang pumatay. Sa panahon ng investigasyon, 150 katao ang ininterview at sa huli ay pinalaya rin. Inialok ang $3,000 na gantimpala na katumbas ngayon ng halos $50,000 para sa magbibigay ng impormasyon na magdudulot sa pag-aresto. Walang kumuha ng pera. Pagkalipas ng ilang linggo, ininteroga at dinala sa lugar ng krimen si Jesus Maria Barboa, isang lalaking Meksikano. Hindi malinaw paano napaniwala ng investigador na sangkot si Barboa, pero inamin niyang pinatay niya ang mga Earhart sa lugar marahil dahil sa matinding pressure. Umamin siya ng kasalanan sa paglilitis pero hindi kumbinsido ang mga awtoridad at napansing tuliro siya habang ikinukwento ang kanyang kwento. Dahil dito, napawalang sala siya at dinala sa psychiatric na ospital. Noong Hulyo 15, 1920 sa Fullerton, California, pinasok ni Gibson ang isang rancho para magnakaw. Sa proseso, nagising niya ang mga residente sina Roy G. Trapp at ang kanyang asawa. Pinatay si Roy sa pagpalo ng martilyo habang binugbog naman ang kanyang asawa hanggang mawalan ng malay. Makalipas ang ilang araw, nabasa ng operator ng telegrapo ang balita tungkol sa krimen at paglalarawan ng suspect. Nagbigay ng paglalarawan ng tindero sa investigador nang matagpuan sa kanya ang flashlight na naiwan sa krimen. Ilang sandali matapos basahin ng balita, naharap ng operator ng telegrapo si Gibbon nakahawig ng suspect habang bumibili ng tiket papuntang Albuquerque. Dahil sila lang nandoon, nagpalipas oras ang operator at nagpadala ng mensahe sa pulis para arestuhin si Gibbon. Dumating agad ang mga awtoridad, hinabol siya ng tumakas at nagkaroon ng sagupaan, ngunit nahuli rin siya sa huli. Una, tumanggi si Gibbon sa mga awtoridad pero kalaunan inamin din niya ang pagpatay kay Roy Trapp. Dahil magkahawig ang pagpatay sa kaso ng mga Earhart, iniugnay din siya ng mga investigador na kalaunan ay inamin din ni Gibbon. Kalaunan, inamin niya ang iba pang pagpatay pero hindi niya idinetalye ang lahat. Dahil dito, lumitaw ang haka-haka na may ilang krimeng inamin niya na hindi talaga siya ang may gawa at napilitan lang siyang umamin. Kahit umamin si Gibson, sa pagpatay lang kay Roy Trapp siya nahatulan kaya siya pinarusahan ng kamatayan. Binitay siya makalipas ang 1 linggo noong Setyembre 24, 1920 sa San Quentin, California. Iniulat ng Santa Ana Register na ang kanyang pagkamatay ay nagtapos sa isa sa pinakamalalang karera ng kriminal sa kasaysayan ng Amerika. Ipinanganak si David Meyerhofer noong Hunyo 8, 1949 at lumaki kasamang 4 niyang kapatid sa Manhattan, isang maliit na bayan sa Gallatin County, Montana. Kulang sa dokumento ang buhay niya sa bahay, pero tulad ng ibang mamamatay tao, si Meyerhofer ay loner, outcast sa paaralan at nabiktima ng bullying ng mga kaklase. Noong huling bahagi ng 1960 siya ay na-draft sa militar. 5 taon pagkatapos, noong 1973, pinarangalan at pinalaya siya mula sa Marine Corps at bumalik sa Manhattan kung saan nagtrabaho siyang handyman at karpintero. Isa sa mga unang krimen ni Meyerhofer ay ang pagdukot at pagpatay sa 7 taong gulang na si Susan Yeager na nawala noong Hunyo 25, 1973 habang nagkakamping kasamang pamilya sa Missouri Headwaters State Park. 3 araw matapos siyang mawala, noong Hunyo 28, isang lalaki ang tumawag sa opisina ng FBI sa Denver, Colorado at humingi ng ransom na $25,000 kapalit ng ligtas na pagbabalik ni Susan. Makalipas ang ilang araw, tumanggap muli ng tawag ang mga opisyal ng Gallatin County Sheriff's Office. Ngunit, doble na ang hinihining halaga ng salarin. Upang patunayan na hawak niya si Susan, inilarawan niya ang kakaibang kuko na meron siya sa isa sa kanyang hintuturo na kinumpirma naman ng kanyang mga kamag-anak.
Pagkalipas ng ilang sandali, sumang-ayon ng mga autoridad na ibigay ang ransom para mahuli ang salarin, ngunit walang kumuha ng pera. Makalipas ang ilang buwan, muling tumawag ang ransom taker noong Setyembre 24. Tinawagan niya ang bahay ng pamilya Yeager at nakausap si Daniel, na kababatang kapatid ni Susan. Tinukoy niya ang nauna niyang tawag sa mga autoridad upang patunayan na siya rin ang tumatawag at naitala ang pag-uusap nila ni Daniel dahil sa wiretap na nauna nang inilagay ng FBI. Na-trace ang tawag sa Cheyenne, ang kabisera ng Wyoming, ngunit hindi ito nagresulta sa anumang pag-aresto. Muling nanlamig ang kaso sa mga sumunod na buwan. Noong Pebrero ng 1,000 ng nanaraan at 70, apat na tagpuan ng mga piraso ng kalansay sa Lockhart Place, isang abandonadong rancho sa Three Forks, Montana. Mula sa 2 tao ang mga labi, isang batang babae na 6 to 8 taong gulang at isang dalagang 18 to 20 taong gulang. Matapos ang pagkakatuklas, hindi na nagpakita ng senyales ang tumawag hanggang Hunyo 25 nang muling tumawag siya sa bahay ng pamilya Yeager. Nakausap niya ang ina ni Susan si Marietta at pinatunayan niya ang sarili sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng paglalarawan sa itsura ni Susan. Sa dulo, sinabi niyang hindi niya maibabalik ang batang babae. Sa mga sumunod na araw, isang residente ng Three Forks ang lumapit sa mga investigador matapos niyang matuklasan na nakatanggap siya ng resibo para sa isang tawag sa telepono na ginawa noong ika-25 ng Hunyo. Gayunpaman, hindi niya ginawa ang tawag. Sinuri ng mga otoridad ang mga kable ng telepono at natuklasan ang isang voice gateway at iba pang aparato na pinaniniwala ang inilagay ng mga dumukot para sa pagtawag. Nag-alok ang mga unang FBI profiler na gumawa ng profile ng suspect para matulungan ang investigasyon na paliitin ang listahan ng pinaghihinalaan. Ayon sa kanila, malamang na siya ay isang puting lalaki na nasa pagitan ng 25 at 30 taong gulang taga roon sa lugar, may karanasan sa telekomunikasyon sa militar at isang sosyal na outcast na nahihirapan makipag-ugnayan at makisalamuha sa ibang tao. Dahil dito, napagdudahan si Mayor Hofer ng mga autoridad. Isang lalaking tumutugma sa kanyang deskripsyon ang bumisita sa Three Forks noong 1973, 1974 para magtrabaho sa mga rancho tulad ng Lockhart Place bilang handyman. Nalaman din nila mula sa resibo ng auto repair shop na nasa Cheyenne siya isang araw bago tumawag mula sa lungsod. Inaresto siya noong Agosto ng 1974 at dinala para imbestigahan. Ipinaglaban ni Mayor Hopper ang kanyang inosente habang nakakulong at pumayag sa polygraph test at interrogation gamit ang truth serum. Kakaunti lang ang nakuha sa mga panayam at hindi rin tsak ang resulta ng polygraph test. Dahil kulang ang ebidensya, pinalaya siya ng mga investigador ng walang kaso. Pakalipas ng 1 buwan, pinakinggan ni Marietta Yeager ang audio ng interrogasyon at kinilala niya ang lalaking hausap niya sa teleponyo. Makalipas ang ilang panahon, paulit-ulit na hinarap ni Marietta si Mayor Hofer upang malaman ang nangyari sa kanyang anak at makamit ang hustisya para sa pamilya. Noong Setyembre 24 muling tumawag ang lalaki sa bahay ng Yeager at nagpakilalang si Travis. Sinabi niya na hindi na nila makikita si Susan at kasalanan nila dahil tumulong sila sa pulisya. Hindi siya sumagot nang tawagin siya ni Marietta na David Mayor Hofer. Hindi alam ni Mayor Hofer na minomonitor ng FBI ang tawag at tiyak nilang natukoy na si Mayor Hofer at ang tumatawag ay iisa lang. Inaresto si Mayor Hofer kinabukasan. Sa paghalugog ng bahay at kotse niya, natagpuan ang damit ng babae na may dugo, kupas na mansa at kamay at mga daliri ng tao sa loob ng ref. Nang ipakita ang ebidensya, inamin ni Mayor Hofer ang pagpatay kina Susan Yeager at Sandra Smaligan, 19 na nawala noong Pebrero 10, 1974 sa Manhattan, Montana. Sinabi niya na sinubukan niyang magkaroon ng mas malapit na relasyon kay Sandra, ngunit tinanggihan siya nito. Dahil dito, dinukot niya ito, tinali at binuhat. Namatay siya dahil sa pagkapostang hininga. Sinabi rin niyang sinaksak niya si Susan hanggang mamatay. Hindi malinaw ang motibo niya sa pagdukot, ngunit itinanggi niyang inabuso o nagkaroon ng interes kay Sandra. Pinaghiwa-hiwalay niya ang katawan ng 2 biktima, inilibing sa hukay ng apoy at itinapon ng kanilang abo at buto sa Lockhart Place. Para makaiwas sa kamatayan, inamin ni Mayor Hofer ang 2 pang pagpatay. Si Bernard Polman, 13 ay binaril at napatay sa Three Forks noong 1967. Una, inakala na ang kanyang pagkamatay ay dahil sa ligaw na bala ng mga ngaso.
Si Michael Rainey, 12 taong gulang ay binugbog hanggang mamatay sa Three Forks noong 1968. Konti lang ang motibo na binanggit ni Mayor Hofer sa mga pagpatay, pero hinala ng mga investigador na baka mas marami pa siyang napatay. Malamang sa ibang bahagi ng estado o buong bansa, pero ang ilang krimeng pinaghihinalaan niya ay napasama sa ibang mamamatay tao tulad ni Wayne Nance at Richard William Davis. Namatay si Mayor Hofer matapos magpakamatay 4 na oras pagkatapos umamin sa mga pagpatay. Ang nakababatang kapatid niya ay naaresto noong dekada 80 dahil sa serye ng panggagahasa sa mga bata at pinalaya noong 2017. May espekulasyon na may nangyari sa kabataan na magkapatid na nagtulak sa kanila sa krimen, ngunit itinanggi ng isang kapatid na babae na may pang-aabuso sa kanilang tahanan. Noong 2005 nadiskubre ng mga construction workers sa Manhattan ang mga gamit ni Sandra habang nagre-renovate ng garahe. Ang mga gamit ay itinago sa loob ng pader at kalaunan ay ibinalik sa kanyang ina dahil walang kakaiba o kahina-hinala na natagpuan. Si Minnie Dean ay ipinanganak bilang Wilhelmina Minnie McCulloch sa Greenock, Scotland noong Setyembre 2, 1844. Maraming misteryo ang maagang buhay niya maliban sa pagiging inhinyero ng riles ng kanyang ama at pagkamatay ng ina niya noong siya'y 13 taong gulang. Pagsapit ng 1,862 siya ay naninirahan na sa Invercargill, New Zealand. Lumipat siya sa bansa kasama ang anak niyang babae para manirahan sa tiyahin niyang matagal nang nakatira doon habang siya ay buntis sa pangalawa niyang anak. Hindi malinaw kung sino ang ama ng mga bata. Sabi ni Dean, siya daw ay balo pero walang ebidensya ng kasal na nakita. Pagkatapos manirahan sa bagong buhay, naging guro siya at noong 1872 nakilala at pinakasalan si Charles Dean, isang pub owner. Lumipat ang mag-asawa sa Winton at nag-alaga ng baboy si Charles. Bagamat naging maayos ang kanilang pinansya noong umpisa ng kasal, nagsimula silang maghirap at idineklara si Charles na bangkarot noong 1884. Pero hindi lang pera ang sanhi ng problema sa mag-asawa. Batay sa ulat ng British Broadcasting Corporation, nalunod ang anak na babae ni Dean at ang dalawa niyang anak na labis na ikinalungkot ni Dean. Para matustusan ang pangangailangan, nag-alaga siya ng mga bata kapalit ng bayad buwanan o malaking halaga. Karaniwang gawain noon kung saan iniiwan ng mga bata sa isang babaeng may asawa para alagaan. Noong 1800 kakaunti lang ang paraan ng pagpigil sa pabubuntis. Hindi tanggap sa lipunan ang pagkakaroon ng anak na walang kasal at maraming mahirap na ina ang buong araw nagtitiis sa workhouse. Dahil dito, maraming babae ang gustong palihim ipaampon ang batang ayaw nila dahil mas magastos sa lipunan at pera kung magpapalaki pa sila ng isa pang anak. Sikat na sikat ang baby farming noong panahong yon, lalo na sa United Kingdom pero pati na rin sa United States, Australia at New Zealand. Si Dean ay sabay na nag-alaga ng 9 na bata at laging may customer. Noon, dahil mataas ang infant mortality, karaniwan na may batang inaalagaan si Dean na biglang nawawala at sinasabing namatay sa iba't ibang sakit. Noong Marso 1889, namatayan siya ng 6 na buwang sanggol dahil sa kumbulsyon at makalipas ang 2 taon, namatay din ang 6 na linggong sanggol dahil sa problema sa paghinga. Walang kahina-hinala sa mga pagkamatay, pero noong 1874 nang malunod ang batang inaalagaan ni Dean at itinago niya ang bangkay sa harden, nagdulot ito ng pagdududa. Bagaman nagsagawa ng investigasyon ang coroner, hindi siya itinuring na responsabale sa mga pagkamatay dahil sa maraming salik na maaaring magdulot ng pagkamatay ng bata noong panahong yon, kabilang ng pangkalahatang maruming kalinisan at mga sakit na maaaring naipasa ng ina sa kanyang anak. Gayunpaman, tila nasira na ang reputasyon ni Dean. Sa mga sumunod na buwan, kumalat ang chismis na hindi siya mabuting tagapag-alaga at sinasaktan ang mga batang inaalagaan niya. May ilan na nagsabing kahalintulad ng mas marahas na baby farmer sa United Kingdom o Australia ang kanyang ginawa. Mga babaeng pumapatay sa mga batang inaalagaan nila para makaiwas sa responsibilidad. Mahirap patunayan ang lawak ng pananagutan ni Dean sa pagkamatay ng ilang bata dahil walang formal na talaan noon, kaya imposibleng matunton o mapatunayan kung nawala sila sa kanyang pangangalaga. Noong 1875 nakita si Dean ng mga saksi na sumasakay ng tren na may dalang kahon ng sombrero at batang sanggol. Umalis siya sa parehong tren na wala na ang sanggol, dala na lang ang kahon ng sombrero. May ilang porter ng riles ang nagsabing mabigat ang kahon ng sombrero.
Maya-maya, sinabi ni Jane Hornsby sa awtoridad na ipinagkatiwala niya kamakailan ang apo niyang si Eva kay Dean para alagaan. Nakita sa bahay ni Dean ang mga damit ng sanggol pero nawawala pa rin ang bata. Si Dean mismo ay hindi na ipakita sa mga investigador ang bata at hindi rin siya nakapagbigay ng makatotohanan at kasasyang paliwanag kung nasaan ito. Hinahanap ng awtoridad ang sanggol sa tabi ng riles ng tren pero wala silang nakita. Pagkatapos maaresto si Dean sa bahay niya, sinuyod din nila ang kanyang harden. Nakita nila ang 3 bangkay, 2 sanggol at kalansay ng 3 taong batang lalaki. Isa sa mga sanggol ay nakilalang si Eva at napag-alamang siya ay namatay dahil sa pagkasakal. Si Dorothy Edith Carter, isang taong gulang, ay namatay dahil sa labis na pag-inom ng laudanum, isang opyo na ginagamit noon bilang pampakalma. Hindi malinaw ang pagkakakilanlan ng ikatlong bata at hindi rin natukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Si Dean ay kinasuhan sa pagpatay kay Dorothy Carter. Giit ng abogado niya, aksidente ang nangyari at tinakpan lang niya para iwasan ang investigasyon at masamang publicity. Iginit niya na ang labis na gamot ay pagkakamali habang si Eva Hornsby ay nalunok ang suka na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Noong Hunyo 21, 1895, napatunayang nagkasala si Dean sa pagpatay at hinatulan ng kamatayan. Habang nakakulong, nagsulat siya tungkol sa buhay niya at binanggit na inalagaan niya ang 28 bata. 5 rito ay natagpuang malusog, 1 kinuha ng magulang, 2 ay sarili niyang inampon na anak na babae at 6 ang namatay sa kanyang pangangalaga. Hindi pa rin natatagpuan ang 14 na bata. Noong Agosto 12, 1875, si Minnie Dean ay binitay sa Invercargill. Siya ay 50 taong gulang at siya lamang ang nag-iisang babae na binitay sa New Zealand. Bago siya namatay, tinanong siya kung may gusto siyang sabihin. Ayon sa ulat, sumagot siya, "Wala, maliban sa ako ay inosente." Kapansin-pansin, ilang iba pang mga babae mula 1,872 hanggang 1,871 ang napatunayang nagkasala ng pagpatay sa bata at bagamat lahat sila ay nahatulan ng kamatayan, ang kanilang mga sentensya ay pinalitan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang mga krimen ni Dean ay nagbunsod sa paglikha ng ilang mga batas na naglalayong protektahan ang mga bata, kabilang na ang Life Protection Act ng 1873 at Infant Protection Act ng 1876.